Meneses po from the City Tourism of Puerto Princesa, and this time, we are going to embark to another journey. At pupuntahan po natin ang most traveled tourism circuit ng Puerto Princesa. Siyempre, yun ang Northwest! Doon niyo po kasi matatagpuan ang pamosong Puerto Princesa Underground River. Alam ba ninyo na hindi lang PPUR ang makikita ninyo doon, kung hindi napakarami pa pong iba't ibang mga kuweba, kagaya po ng 100 Caves, Ugong Rock, at syempre, ang Wonder Caves. At yun po ang mga bibisitahin natin ngayong araw na ito sa atin pong episode. At para maging mas masaya ang tour na to, makakasama natin ang ating mga kasamahan mula po sa City Tourism Department. Joining us in this episode, we have Nina, Marie, and King! And of course, Ate Laline at Kuya Rene. Dahil ang tour na to, hindi lang po pang millennials, kundi millennials! Kaya mga kaibigan, samahan niyo po kami. Approximately 1 hour and 15 minutes ang biyahe bago marating ang Barangay Tagabinet. Pero kahit na may katagalan ang biyahe, hindi kayo maiinip dahil sa ganda ng tanawin along the way. At mga kaibigan, nandito na po kami sa 100 Caves! Alam ba ninyo na ang 100 Caves ay ilan lamang po sa kabilang sa siyang na cave system na matatagpuan dito po sa Barangay Tagabinet. Kaya tara na! Nakahanda na ang 100 Caves sa bagong pinatutupad ng mga health protocols para matiyak ang kaligtasan ng mga bibisita sa kanila. At mga kaibigan, bago po namin akyatin at explore ang 100 Caves, makakapanayan po muna natin ang presidente po ng CBST dito po sa 100 Caves. Walang iba kung hindi po si President Mario Cloud. Hello sir! Good morning po! Kamusta po kayo noong ibinaba yung ECQ dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa? Ano po yung mga ginawa ninyo? Kami po dito, sumunod kami sa order galing sa taas, lalo na sa ating syudad, kung ano ang dapat gawin. Dito sa lahat ng mga CBST, nang sumabit sila na close muna, ay sumunod po kami. So ano po yung paghahanda na ginawa po ng Federation po? Ang paghahanda pong ginawa namin, inayos po namin ang lahat ng mga tulay, yung mga hagdan sa loob ng kuweba, nilinis namin yung dapat linisin, at dito po sa site ay naglinis kami. At kung ano po ang mga pinag-utos ng tourism na mga protocol ay sinunod po namin. Kami po ay nakaready na tumanggap ng mga guest, mga turista na local o mga local lang po, dahil yun lang ang ng ating gobyerno, na local lang muna tayo. Nakaready na po kami tumanggap ng mga guest dito sa 100 Caves. Okay guys, punta na tayo dun sa orientation area. Pero alam ba ninyo na according sa ating research, ay 20 to 25 million years ago, itong 100 Caves ay nasa ilalim pa raw po ng dagat! At bago umakyat, bahagi na ng kanilang procedure na kailangan ay ma-orient muna ang mga bisitang aakyat sa kuweba, at kahit sa orientation area, dumaan muli kami sa karagdagang health protocols. At pagkatapos ng short orientation, diretso naman kami sa gear station. Kailangan magsuot ng hard hat, gloves at magpalit ng cave shoes. At handa na kami para sa ilang minutong trekking bago marating ang kuweba. Pero, picture muna! Sa trekking pa lang, marami na kaming natutunan sa aming community guide na si Kuya Art. Kaya pa? Kaya! Namin sa inyo, ito po yung tinatawag naming water bamboo, or in local, balikaw. Pag pinutol po to, pag nakat siya, may tubig po siya pwedeng inumin. Wow! Dinaanan namin yung jungle trail. Nandito na po tayo ngayon. Nasa 80 meters
above sea level na po tayo. So, ready na po kami na i-explore ang cave. Kasama natin si Sir Art. Kaya tara na kay Art! Tinatawag po natin itong fish gill or malangala po ng isda. So just imagine, papasok po tayo sa isang malaking isda. Nabibilang ang 100 caves sa Class 3 cave o mga kuweba na safe i-explore kahit ng mga hindi experienced cavers. Isa ito sa mga pinaka-common na klase ng kuweba sa Pilipinas na nabubuo kapag dumadaloy ang tubig sa ilalim ng lupa na ang bedrock ay dolomitic limestone. Ang 100 caves ay napakaraming rock formations. So mga kaibigan, napansin nyo na bakit 100 caves, Kuya Art, ano? Kasi ang dami pong chamber as of this time. Nasa kalahati na ba tayo ng tour natin? Wala pa ma'am? Wala pa. So, pero pansin nyo na po na napakaraming chamber. Kaya, baka 1,000 caves po. Baka hindi na 200. Tara na! Tuloy tayo sa tour. Ilan din sa mga rock formations na ipinakita sa amin ay ang tila paghahalintulad sa isang baby elephant, paa ng ostrich, buhok ng dalaga at maging buhok ni Bob Marley. Meron ding tila mga ulap, grotto, mga helictites, minerals at tila mga crystals. Ito po tinatawag natin scallop. Ito po nagpapatunay na yung tubig galing sa labas, papasok sa forma po ng ating scallop na tinatawag or bato. Ayan, ito ma'am, ito yung pinakamalaki nating calcite crystal or maganda, malaki, tsaka mataas. Kasi mula doon po sa kisame, hanggang sa ground, ito po ay napupuno ng calcites. Mama's monument o stalagmite na napakalayo ng kanya stalactite. Ang tawag po namin dyan ay LDR. Long distance. Long distance relation ng ating stalagmite at ng ating stalactite. So siguro mga million years, magtatagpo din sila. Ayan. So dyan po tayo sa area na kung saan makikita natin yung pinakamalaki namin cave shore or cave curtain. Ito po yung dalawang tao pwede pumasok dito. Pag-igo ito, gusto nila kayo. Sa mga adventurous, meron ding short rappel na madadaanan sa loob ng kuweba. Okay, left foot daw muna, tapos right. May choreo, yung part na to. Ano tawag dito, kuya, sa part na to? Short rappel. Dog's chamber siya kasi kailangan mo mong posisyon as a dog. Gagapan tayo papunta po doon. So, ready na? Yeah! At meron ding rock formation na nagki-create ng humming sounds. Papakita ko lang po sa inyo. May mga insekto rin na makikita sa loob ng kuweba. Pero sa aming pagpunta, tanging ang cave spider lang ang nagpakita. May bahagi rin ng kuweba kung saan merong mga paniki ang nakatira. Sa ngayon, merong 8 species ng paniki ang nakatira sa kuweba. And we have conquered 100 caves! Around 5 minutes from the 100 caves, dito pa rin sa Barangay Tagabinet ay matatagpuan naman ang isa sa mga pinaka-established ng CBST site, ang Ugong Rock Adventures. At nandito na po kami sa Ugong Rock. So guys, ready for another adventure? Yes! Nakahanda na ang pamunuan ng Ugong Rock sa pagpapatupad ng mga health protocols. Matapos ang pagsasailalim sa amin sa disinfection, dumiretso kami sa information area kung saan nagkaroon ng maiksing briefing ukol sa kuweba. Pagkatapos ng maikling briefing, diretso naman kami agad sa gear station dahil kailangang magsuot ng helmet at gloves. Ayan, after namin maka-gear up po, hard hat and gloves, diretso tayo sa cave. At yan mga kaibigan, sasamahan tayo ni President
ng CBST po ng Ugong Rock hanggang dun po sa entrance ng cave. Ano po, i-assist niya tayo. So, makikipagkwentuhan tayo sa kanya habang tayo po ay papunta doon. So, thank you po, President Harvey, na inalaw nyo kami na ma-feature po yung Ugong Rock. So, kamusta po kayo ngayon? So ito po, nagsisimula pa rin po kami sa tinatawag nating new normal. Napansin ko po kaagad meron ng pagitan yung ginawa po ninyo dito sa tulay, ano po. So, bahagi po ba to ng preparasyon ninyo, sir? Actually, ito po yung in-advise sa amin ng city government na gawin at magkaroon po ng mga natawag natin na social distance din, yung may exit entrance po na ginawa namin para po preparation sa ating gagawing briefing. Ah, okay. Sir Harvey, balikan lang natin ng konti. Panahon po ng binaba ang ECQ po. Siyempre, nag-order na lockdown. So, ano po yung ginawa ninyo? Lalo't higit may maraming umaasa nung time na yun po sa na workers ng Ugong Rock po. So, bali po nag-usap-usap yung management ng Ugong Rock na kami po muna ay pansamantalang magsasara kadahilan po ng pandemic na sakit. So hindi din po namin nakalimutan na aming mga trabahante o mga kasama na bigyan sila ng kahit kunting ayuda, maitulong lang po pang ano lang po ng gutom, yung matulungan lang po sila sa panahon na walang trabaho. Ano yes, po. ma'am. Pero nabalitaan ko po na nag-open ang opportunity para kayo po ay magtanim at bumalik po sa bukid, ano po. Tama po ba yun? Opo, yun nga po nagpapasalamat po kami sa City Tourism na kami po ay binigyan nila ng mga pantanim na gulay, din yung mais. Ngayon po yun po ang pinupukusan namin na sana po matulungan din po kami kung paano po namin maibinta yun dahil sa pagtanim po, natanim na namin, nakikita na rin namin na bubunga siya. Yung produkto na lang po kung saan namin i-deliver or may i-dispose po kung paano. Sana matulungan din po kami ng City Government. President Harvey, thank you po. Thank you rin po. Maraming salamat po sa City Government. Okay, thank you po. At sasamahan po tayo ngayon ni Nanay Juana. Hello, good afternoon. Good afternoon. Okay, kung bakit po ito tinawag na Ugong Rock ang batong ito, dahil po mayroon siyang stalactite formation na kapag tinatapik natin ay nagkakaroon siya ng tunog. Ayan. At kung napapansin naman po niyo yun, okay, look. Ayan po, ayan. Yung uka na yan, ayon sa pag-aaral, yan po yung manampas ng alon. Noong unang panahon, nakalubog pa sila sa tubig dagat. Nung magkaroon po ng movements of the earth, sila po na-push up, kaya sila po ay nasa taas na yan ng lupa. Welcome po. Oh, so isa sa mga pagbabago po yung paglalagay ng markings sa loob ng kuweba. Ayan. Tama po ba, Nanay? Juana? Ito po nilagay niyo? Opo, nilagay po namin for social distancing. Ayan. Ito naman po, ma'am, sir, itong rock formation na yun, ayon po sa pag-aaral, sa laki niya, mula sa bahagi niya hanggang dito, ay nag-ipon sila ng 350 years bago nila nabuo. Wow! Ayan. Ito po yung tinatawag namin ditong 7 layers. Dahil po 7 yung layer na yan, mga 7 hanggang sa taas. Ayon po sa geologist, sa laki niya ay nanatili ang hampas ng alon dyan ng 100 years. Wow! Yes. So, palabas na tayo. Ingat. Ito na po yung left part of the cave. Dito na po tayo magsisimulang aakyat. Okay. Ang tour po natin will take how many minutes na? Depende sa lakad ninyo, ma'am. Okay. Kung lakad lang talaga, 10 minutes or more. Pero matagal po yung lakad sa inyo. Kung kami lang, madali lang. Okay. Hintay natin. Ito naman po yung bahaging tinatawag namin Plaza Miranda. Ayan. Plaza Miranda. Pwede na po tayo mag-rally. At ayon po sa pag-aaral, dati, ito ay nakadikit doon. Tingnan po ninyo yung parang stage. Nakadikit doon. Ito. Tingnan natin dito.
dahil din po sa pagalaw, nalaglag siya. Oh, Walang forever. Makintab yan siya. so ngayon pag umuulan po. Ulan po. Okay. Ito yung isa sa mga adventure talaga dito sa Ugong Rock. This is what they call spelunking. Para sa mga adventurous. Ang tanong, kaya ni Nanay Juana, kakayanin kaya namin sa kanyang edad. Step ha, hawak. Huwag po bumitaw sa lubid. Hawak dito sa buhol. Kahit anong mangyari, huwag bibitaw. Huwag ka bibitiw. Tingnan mo si Ninya. Kapit lang. Tingnan mo si Ninya, kumapit lang. Naisigit mo yun. Middle point. At unang nalampasan namin yung unang spelunking doon. Ito po yung continuation. Kaya titingnan po ninyo, kailangan po dalawang kamay ang nakahawak. Sabi ni Nanay, bakit gano'n? Baka tinatala ko si Nanay Juana. Wala ka bagay-bagay. Okay. Yes! Success na naman! Pagtaas po na spelunking, meron pong crawling point. So, kain pa more. Okay. Crawl for more. Okay. Okay, ha? Okay. Sexy. Tingnan natin kung sexy sila. Hindi ba nila? Ito po ang dalawang rock formation na tinatawag po nilang the last, ano nga yun ay? The last measurement for sexy and healthy body. So, nakita nyo? Ganyan na siya kaliit. So, kailangan natin mag-sideways. Charan! Baggy! Si Bambam. At si Nanay ay nasa right side. Nay? Tsaka naman. Ligaw na. Nay! Hello! Where are you? And this is the last ano po. The last ladder going to the view deck. At makikita natin kung gaano kaganda. View deck. Makikita na natin ang napakagandang view ng barangay Tagabinet. Hindi na ako tumitingin sa baba. Okay! Here we are! Sa view deck! Ay, dito doon na tayo. Meron na kagad social distancing. And let us see the beautiful view ng tuloy-tuloy Tagabinet! I survive! Ito po ang aming hacienda! So, Nanay Juana, ano po yung mga positions dito ng Zip bike. zip line? Ay, sitting. Ito po yung sitting position namin. Opo. Ayan, sa kabila naman ang stopperman. Sa baba naman ay yung lang zip bike. Ayun, later dun po kami sa zip bike. Unahin lang muna natin mag-zip line.
naman! Mga kaibigan, may tinawag ko talaga. Kinakasan ko pa ang fear ko, Trump. Samantala, simula noong December 8, tumanggap na muli ng mga lokal na turista ang pamosong Puerto Princesa Underground River. Ito ay matapos sa ilang buwan nitong beauty rest. Ang muling pagbubukas ng Puerto Princesa Underground River ay syempre inisyatibo ng pamahalang panlungsod sa panguna ni Mayor Lucilo Rodriguez Bayron bilang chairman na rin ng PAMBI. Nandito na po kami sa Wonder Cave! Mula po sa Barangay Road, lumakad po kami ng at least mga 10 minutes. Ayan, tama? 10 minutes. Ayan, may baka. Sige. So, ito po actually ay bubuksan na dapat. Kaya lang, unfortunately po, dumating po si COVID. So, pinasara po muna at nabinbin po ang kanyang opening. So, makikita lang po natin, ito po yung facade. So, this one is parang adventurous po rin talaga ito. Dahil makita nyo naman yung entrance na yun pa lang po yun. Pero, duman na po to sa mga assessment. Pero ngayon po, nire-reassess siya. And of course, kailangan ng mga additional na mga guidelines na dapat masunod dahil dumating nga po yung pandemic. So, ito po yung Wonder Cave. Still untouched po yan. At yan po ang aming caving adventure. Nag-enjoy ba kayo? Yes! Alam po ninyo, napatunayan na po sa napakaraming aklat na ang kalikasan ay nagbibigay po sa atin ng magandang kalusugan. Kaya po, panahon na to be back in nature, back in your wellness. Hanggang sa susunod, kasama po ang grupo. Ako po si Mitch Meneses. Bye! Daddy go, we back to gain that hook. Go, daddy go. Now pass it to my bro, let's go. This sexy. Well,